Sa labas ng syudad ay naglalakad mag-isa ang isang batang squire sa isang winasak na tirahan kasama ang isang mas matandang knight. Huminto sila nang makita ang bakas ng isang madugong labanan kung saan maraming banal na knight ang patay na. Ipinaliwanag ng knight na lahat sila ay pinatay sa isang kisap mata lamang ng 7 tao na tinatawag na The Seven Deadly Sin. 10 taon ang lumipas na malapit sa nayon ni Cain, isang nilalang na nakasuot ng buong armor ang gumapang sa mga bukid. Sa tabi nito sa isang hot bar, maraming parokyano ang dumadalaw para sa inumin at pagkain bagaman sinabi ng may-ari ng bar na kilala sila sa may magandang alak at hindi magandang pagkain, biglang pumasok ang isang lalaki sa bar at sinabing nakita niya ang kilalang Rusty Knight. Binanggit ng isang parokyano na ang Rusty Knight ay kwento lamang para takutin ang mga bata na mag-behave. Itinuro niya ang mga wanted posters at ipinaliwanag na ang 7 mortal na kasalanan ay pumatay ng banal na knights kasama na ang Grandmaster 10 taon ang nakalipas. Biglang tumigil ang mga pag-uusap sa bar dahil sa malakas na pag-ugong at sinabi ni Hawk na isang nagsasalita na baboy na naamoy niya ang kalawang. Bumukas ang pinto at isang malaking nilalang na may suot na armor ang pumasok at nagdulot ito upang lumikas ang mga parokyano. Nahulog pabaliktad ang anino na nagpapakita ng isang walang malay na batang babae. Dinala siya ng may-ari sa kanyang kwarto para tiyakin na siya ay babae kahit nasa kabila ng pagkainis ni Hawk. Nang magising siya ay nagtanong siya kung ano ang nangyari at kung nasaan siya at sinagot siya ng may-ari na bigla siyang nawalan ng malay sa kanyang bar. Gumawa siya ng pagkain para sa kanya at ipinaliwanag niyang hindi masarap ang pagkain, kaso sinabi niyang masarap pa rin ito habang siya ay umiiyak. Ipinaliwanag niya na hinahanap niya ang mga The Seven Deadly Sin sa labas ng leon. Ang mga knights ng Beard of the Mountain Cat ay humingi ng permiso para pumasok at arestuhin ang knight. Inulit ni Alioni ang kanyang mga karanasan sa pag-aalsa 10 taon na ang nakakaraan at sinabihan sila na huwag maliitin ang mga Deadly Sin. Hindi siya pinaniwalaan ng kanyang koponan at sumigaw muli ang mga knights sa bar para lumabas ang knight at lumapit si Hawk na nakasuot ng mga piraso ng armor. Sinigawan ni Alioni ang may-ari dahil sa mga pangyayari habang sinusubukan ng babae na palihim na lumabas sa bar. Napansin siya ng isa sa mga knights at tinawag ni Alioni ang mga ito para ipaalam kay Twigo. Hinabol siya ng mga knights sa kagubatan at naisip ni Alioni na sa wakas ay magiging apprentice holy knight siya kung mahuli niya ito. Gayunpaman biglang sumulpot si Hawk at binagsak silang lahat. Tinanong ng may-ari kung bakit hinahanap ng babae ang mga Deadly Sin at sinabi niya na sinusubukan niyang itigil ang mga banal na knights. Kinwestiyon ito ni Hawk at iginiit na ang mga banal na knights ay mga bayani na nagpoprotekta sa mga tao. Gayunpaman ay ipinahayag ng babae na hindi talaga may sakit si Haring Bartra at sinimulan na ng mga banal na knights ang isang kudeta upang magsimula ng digmaan. Bagamat itinuturing silang mga kriminal at ang mga kasalanan ang tanging pag-asa niya sa paghinto sa mga banal na knights, biglang hinati ni Twigo ang lupa sa ilalim nila na nagdulot sa kanila na mahulog sa bangin. Sinabi niya sa natitirang mga knights na gumawa ng ulat tungkol sa mga nasawi ngunit ligtas na lumapag ang may-ari sa harapan nila kasama si Hawk, Alioni at ang babae. Nakilala ni Twigo ang hikaw ng babae bilang tanda ng royal family na nagpapahiwatig na siya si Elizabeth, ang ikatlong prinsesa ng leon at tumakas sina Elizabeth, Hawk at ang may-ari papunta sa kagubatan na umaasang aksidenteng mapapatay siya. Sa gitna ng kagubatan ay pinutol ni Twigo ang mga puno na nagpabagsak sa daan-daang mga ito, pinrotektahan ng may-ari si Elizabeth mula sa epekto gamit ang kanyang katawan at pagkatapos, naglakad si Elizabeth patungo kay Twigo upang sumuko sa pag-asang hindi mapahamak ang isang mabait na estranghero dahil sa kanya. Pagkatapos niyang protektahan ulit siya ay ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Meliodas. Doon ay nagising si Alioni na naghahanap nito kaso siniguro sa kanya ng isang knight na kayang hawakan ni Twigo ang sitwasyon. Gayunpaman ay nagpahayag si Alioni ng pag-aalala dahil nakilala niya ang tato ng dragon ni Mel. Inatake ni Twigo si Mel mula sa likuran kaso siya ang nasaktan habang nakatayo si Mel ay kinilala ni Twigo siya at nagtaka kung bakit hindi nagbago ang kanyang hitsura. Inatake ni Twigo si Mel muli ngunit walang epektong naidulot, gumanti siya gamit ang kanyang broken blade at nagdulot ito ng pagsabog na nagpalipad kay Twigo sa malayo. Ngumisi si Mel habang ipinakikilala muli ang sarili niya bilang si Mel at siya ang Dragon Sin of Wrath at pinuno ng Seven Deadly Sin. Ipinaliwanag niya kay Elizabeth na pinapatakbo niya ang bar upang magtipon ng impormasyon. Tinanong niya kung sasama siya sa kanila na agad niyang sinang-ayunan at napalibutan si Twigo ng mga knights sa isang crater.
sinabihan sila na humingi ng karagdagang tulong pero lumabas ang ina ni Hawk para sunduin sina Mel at Elizabeth. Sa Fort Salgales, isang Holy Night ang umaasa na totoo ang ulat ni Twigo na nakakita siya ng isa sa 7 mortal na kasalanan at sa isang flashback tungkol sa kudeta, sinugod ng mga Holy Knights ang trono ng hari habang tumakas si Elizabeth. Sa kasalukuyan ay ginawa ni Mel si Elizabeth na waitress ng Boar Hat upang makalap ng impormasyon tungkol sa mga Holy Knights at sa iba pang 7 deadly sin. Tinanong ni Elizabeth kung anong uri ng krimen ang nagawa ng mga deadly sin upang pagkamuhian ng publiko, kaso hindi siya binigyan ni Mel ng tuwirang sagot. Itinayo nila ang tavern sa labas ng Berea Village at nabanggit ni Mel na mayroon silang ilan sa pinakamagaling na ale. Pero nalaman ng trio na isinumpa ng isang Holy Knight ang nayon para itigil ang supply ng tubig. Sinaksak ni Hill Thunder ang isang espada sa lupa na maaari lamang maalis ng isa pang Holy Knight. Lumapit ang isang bata na nagngangalang Mi at sinabing madaling ayusin ito ng kanyang mga kaibigan na The 7 Deadly Sin, ngunit nagalit ang mga taga-nayon sa kanyang mayabang na ugali na naging sanhi ng gulo. Nang magsimulang maghagis ng mga bato ang mga taga-nayon ay dinala ni Mel si Mi pabalik sa Boar Hat. Tinanong ni Mel kung ano ang ibig sabihin ni Mi nang sabihin niyang kilala niya ang mga deadly sin kaso hindi sumagot si Mi. Bumalik sina Elizabeth at Hawk sa Boar Hat at ikinwento ni Elizabeth kung paano siya natulad ni Mi, na naging isang prankster upang makuha ang atensyon ng kanyang ama. Inamin niya na kumilos siya sa ganoong paraan dahil siya ay isang ulila at tagalabas, gayunpaman ay nagdesisyon siyang maglagay ng bug sa inumin ni Hill Thunder dahil masama ang pagtrato ni Hill Thunder sa mga taga-nayon, hindi dahil gusto niyang makuha ang kanilang atensyon. Sinabi niyang nagsisinungaling siya tungkol sa pagiging kaibigan ng mga deadly sin at ipinagpalagay lamang niya na sila ang mabubuting tao dahil hinahabol sila ng mga Holy Knights. Tumakbo si Mi pagkatapos marinig ang gulo mula sa nayon at nakipagtalo ang mga taga-nayon sa 2 gwardya na sinasamantala ang sumpa ng Knight. Sinubukan ni Mi na bunutin ang espada mula sa lupa habang sumisigaw sa kanya ang mga gwardya at taga-nayon. Pinaalalahanan ng matandang taga-nayon ang mga tao na ang mga Holy Knights ang sumisira sa kanilang nayon at hindi si Mi. Sa wakas ay napagtanto nila ang kanilang pagkakamali at tinulungan si Mi sa espada. Pagkatapos ng walang tagumpay na pagtatangka at pumasok si Mel sa nayon at walang kahirap-hirap na hinugot ang espada mula sa lupa, nagdulot ito ng muling pagdaloy ng tubig at itinutok niya ang espada sa 2 gwardya na tumakas. Humingi ng paumanhin ang mga taga-nayon kay Mel at nagdiwang ang lahat sa Boar Hat. Habang nahihirapan sa kanyang mga tungkulin bilang waitress ay natutunan ni Elizabeth ang tungkol sa Forest of White Dreams, isang lugar na napakadelikado na ayaw pasukin kahit ng mga Holy Knights. Bumalik sa Fort Salgales ay iniulat ng mga sundalo kay Hill Thunder na hinugot ni Mel ang espada mula sa lupa. Pagkatapos marinig ang balita ay inihagis ni Hill Thunder ang isang sibat na may layong 11.7 na kilometro papunta sa Berea Village. Nakaramdam ng paparating na atake at lumabas si Mel kung saan nag-iisip si Elizabeth sa damuhan. Pinag-uusapan ni Elizabeth ang kanyang mga problema habang hinahanap ni Mel ang sibat. Ipinaalala sa kanya ni Mel na ang kanyang pagnanais na hanapin ang mga deadly sin ay nagbibigay ng pag-asa sa kanyang mga tao. Sinalo ni Mel ang sibat at hinihila ito pababa sa gilid ng bangin at sa iba't ibang gusali ng nayon. Ibinabato niya itong pabalik sa fort at natumpak na tinatamaan sana ang ulo ni Hill Thunder ngunit umilag ito. Nalaman ni Hill Thunder na buhay pa si Mel dahil sa atake na iyon. Alam ni Mel na hahabulin sila ni Hill Thunder kaya sinabi niyang kailangan nilang umalis sa Berea sa lalong madaling panahon. Iminungkahi ni Elizabeth na magtago sa Forest of White Dreams. At sinabi ni Mel na maaaring may isa pang deadly sin na makikita doon. Sa loob ng kagubatan ay isang batang babae na may tato ng ahas ang mahimbing na natutulog. Sa wakas ay dumating ang mga pangunahing tauhan sa Forest of White Dreams na sinasabing iniiwasan din ng mga Holy Knights dahil sa panganib na maaaring idulot nito. Pagkatapos ng mahigit 3 oras na paglalakad at pagkawala ng kanilang sense of direction na bigla nilang natuklasan ang maraming kopya ni Hawk. Inangkin ng bawat kopya na sila ang tunay hanggang sa tinalo sila ni Mel at nagpa siya ang mga misteryosong nilalang na mag-transform sa mga kopya ni Elizabeth upang matukoy kung sino ang tunay. Nagutos si Mel sa kanila na gawin ang ilang aksyon, halimbawa ang paglagay ng kaliwang kamay sa pisngi at nang sabihan niya ang lahat na tumalon ang lahat ng pekeng kopya ni Elizabeth samantalang ang tunay ay nanatili sa lupa. Sa isang atake ay tinalo ni Mel ang lahat ng mga halimaw na lumabas na mga prankster impostor na mahilig magtago at maghanap.
Nang magpasya ang mga tauhan na sundan sila ay natuklasan nila si Dayan ng 7 mortal na kasalanan. Lumalabas na ang mga prankster impostor ay mga tauhan ni Dayan at nag-akala na si Mel ay isang Holy Knight. Nang magising si Dayan at doon ay napagtanto niya na si Mel ay ang kanyang kapitan at nagalit siya nang malaman na kasama ni Mel si Elizabeth. Tinawag siyang manluloko at itinulak siya palayo na nagdulot ng pagkasira sa kalapit na kagubatan. Patuloy siyang umiiyak at nagwawala hanggang sa kalaunan ay nakinig siya sa dahilan kung bakit sila naglalakbay. Nang ibunyag ni Mel na wala siyang alaala sa nangyari 10 taon na ang nakalipas ay ipinaliwanag ni Dayan ang mga pangyayari. Sinabi niya na 10 taon na ang nakararaan at sa panahon ng National Foundation Festival, itinipon ang 7 deadly sin ng dakilang Holy Knight na si Zarathustra. Sa pagdating nila sa lugar ng pagpupulong ay natuklasan nila ang bangkay ni Zarathustra na tadtad ng mga sibat. Pagkatapos ang 7 mortal na kasalanan ay napalibutan ng lahat ng knights ng kaharian at kanilang itinuring bilang mga traidor ng Lyoness. Matapos ang paggunita ay nagpasya si Dayan na tumulong sa paghahanap ng iba pang 7 deadly sin. Hindi nagtagal ay nakasagupan nila si Hill Thunder ng Holy Knights na nagparalisa sa kanila gamit ang kanyang elektrikal na kakayahan. Matapos na pagtanto na si Hill Thunder ay isang Holy Knight at ipinahayag niya na para itong kanyang nakatatandang kapatid. Nagulat siya nang malaman na si Hill Thunder ang nagtangkang puksain ang Bernia at kalaunan ay pinalaya mula sa elektrikal na bilog nang hingin niya itong tanggalin ang sumpa. Walang pakialam na sinipa ni Hill Thunder si Hawk palayo at nagtanong kay Mel kung alam ba nito kung bakit hinahabol ng mga Holy Knights ang mga ulo ng 7 deadly sin. Itinuloy niya ang pagtugon sa kanyang sariling tanong at sinabing nais niyang bumawi para sa kanyang ama na si Zarathustra at malalampasan ito. Pagkatapos ay kinilala ni Mel si Hill Thunder bilang maliit na Hill, ang anak ng dakilang Holy Knight. Upang simulan ang kanilang labanan ay sinira ni Mel ang elektrikal na sumpa at binunot ang kanyang espada. Nakaiwas siya sa unang pag-atake ng kidlat ni Hill Thunder ngunit tinamaan siya sa likod sa ikalawang pagkakataon at bumagsak sa lupa. Akala ni Hill Thunder na mamamatay na si Mel at humingi ito ng huling salita. Ginamit ni Mel ang pagkakataong ito upang itanong ang kinaroroonan ng iba pang 7 mortal na kasalanan at natuklasan ang lokasyon ng kasalanan ng kasakiman na si Ban at ng kasalanan ng katamaran na si King mula kay Hill Thunder. Matapos makuha ang impormasyon, agad na tumayo si Mel at muling bumalik sa labanan. Nang malaman ni Mel ang mga lokasyon ni Ban at King mula kay Hill Thunder at handa na siyang umiwas sa mga pag-atake ni Hill Thunder at mabilis na tumakas upang hanapin ang iba pang mga deadly sin, nang malapit na si Hill Thunder na magbigay ng kanyang huling hampas at hinawakan siya ni Dayan at inihagis palayo matapos masunog ang kanyang armband ng paglabas ng kidlat ni Hill Thunder. Tumilapon si Hill Thunder sa isang kapilya at nasaktan ang mga pari at sibilyan na nananalangin upang magdala ng banal na paghihiganti sa mga Holy Knights. Siya ay nanatiling hindi nasaktan at hindi pinansin ang mga taong nasugatan sa paligid niya. Matapos ihagis palayo si Hill Thunder at naglakbay si Mel at ang kanyang grupo sakay ng ina ni Hawk at pinag-usapan kung saan sila dapat pumunta. Sa huli ay nagpasya silang pumunta sa base dungeon dahil mas malapit ito kahit na naroon ang Weird Fangs. Nag-alala si Elizabeth tungkol sa sugat ni Mel mula kay Hill Thunder kaso pinawi niya ang kanyang pag-aalala. Pumasok siya sa Borhat at natuklasan ni Elizabeth na nawalan siya ng malay sa sahig ng base dungeon. Ang Weird Fangs ay naroon upang panatilihing nakakulong si Ban, na kumakanta ng isang tono kahit na may nakatusok na metal rods sa kanyang katawan. Habang nagmamadaling dalhin ni Elizabeth at Hawk si Mel sa ospital ay hindi nila alam na binabantayan sila ng isang Holy Knight. Natanggap ni Mel ang pangangalagang medikal nang biglang may kaguluhan ng mga nakalalasan na insekto sa lungsod, isang malinaw na indikasyon ng pagkakasangkot ng mga Holy Knight. Sa kabila ng kanyang takot ay kumilos si Dayan ng desisyon upang tapusin ang salot na nagbigay daan sa kanya upang habulin ang mga Holy Knight, samantala ay inalagaan ni na Elizabeth at Hawk si Mel na napansin niya na tila walang buhay. Kinumpirma ang kanilang takot ng akusahan ng isang Holy Knight ang doktor ng paglason kay Mel nang pumasok ito sa kwarto. Habang sinusubukang kunin ang espada at nagising si Mel na walang epekto ng lason at nagbitaw ng aura na nagpabalik-balik kay Golgies. Nakabawi ng malay si Mel at ipinakitang gumaling na ang kanyang mga sugat. Sa huli ay natunton ng grupo ang knight na sa unay nagkunwaring maawain bago maglunsad ng sorpresang atake. Sa gitna ng labanan ay nalantad ang doktor na sumubok maglason kay Mel na pinoprotektahan ang kanyang anak sa ilalim ng utos, habang tumitindi ang labanan at nagbanggaan sina Jabber at ang knight, na ipinakita ang kakayahang maging invisible sa halip na mag-teleport.
Sa matalino na pag-iisip ay nagtakda si Mel ng isang matalino na patibong na nagbunyag ng invisibility ng Knight, pero nakatakas ang kabalyero at nakabalik sa lungsod ang grupo pero huli na para sa doktor, nauwi ito sa isang malungkot na sandali. Ang bagong tapang ni Elizabeth ay pinalakas ni Mel at umalis sina Mel, Motes at Elizabeth papunta sa base dungeon. Gayunpaman ay hinarang sila ni Diane na litong-lito at nang marinig niya ang tunog ng isang kampana, bigla niyang inatake ang grupo. Sinubukan nilang tumakas mula sa nagwawalang dayan at nadamay pa ang isang magka-partner na pastol sa kanilang pagtakbo, ngunit di nagtagal na naapektuhan din si Mel ng kampana at nakipaglaban kay Diane. Samantala sa base dungeon ay makikitang pag-alagala si Van matapos niyang talunin si Jericho, hindi nagtagal ay natagpuan siya ni Jude ng weird fangs na agad siyang sinaksak sa dibdib, habang patuloy ang laban ni Motes at Diane ay sumigaw si Elizabeth at hiniling na matauhan sila. Sandali silang tumigil pero nang marinig muli ang kampana ay nagpatuloy silang maglaban at dumating ang banal na kabalyero na si Freya at nagbanta sa buhay ng mga pastol, kaso lumaban si Elizabeth para protektahan ang isa sa kanila kaya't siya ay malubhang nasugatan. Doon ibinunyag na isa sa mga pastol ay si Ruin pala at niloloko niya sila mula pa noong una. Habang binubugbog si Elizabeth ni Ruin ay nagawa niyang tanggalin ang kampana na nagdudulot ng mga imagination at nagalit si Ruin at sinubukan na parusahan si Elizabeth, pero agad siyang tinulungan ni Mel. Nagsimula ang laban ni Mel kay Ruin at habang si Diane naman ay lumaban kay Freya at pareho nilang tinalo ang kanilang kalaban, nagpatuloy ang grupo papunta sa base dungeon at samantala kahit nasaksak si Van sa dibdib ay nagawa niyang talunin si Jude. Sa wakas ay nakapasok sina Motes sa base dungeon pero isang patibong pala iyon at ikinulong sila ni Gogas gamit ang Eternal Seal spell, nilagay ni Diane ang anak ng doktor sa bag ni Elizabeth matapos matagpuan ang bata. Matagal na rin mula nang magkita sina Van at Motes at nalaman nilang matalik pala silang magkaibigan, pero sa muling pagkikita nila ay nakalikha sila ng napakalaking pinsala na tuluyang sumisira sa dungeon at nagtanggal sa spell. Bumalik silang lahat sa ospital at natuklasan na nabuhay pa ang doktor at nakaligtas sa matinding sugat. Hindi rin niya alam kung paano siya gumaling pero mukhang alam ni Mel dahil napagaling din ang mga sugat niya sa parehong paraan. Kinagabihan ay nagdiwang ang grupo sa isang hapunan mula kay Dana, pero isang masamang tanda sa kalangitan ang nagbabala ng malaking sakuna na darating sa Britania. Samantala sa Lon ay nalaman na buhay pa pala si King at nakikipagtulungan kay Hill Thunder. Nagising si Van mula sa isang panaginip habang tinatawag sila ni Hawk at nagising din si Elizabeth sa tabi at nakatali pa ring si Motes habang sila ay nag-aalmusal. Humiling si Elizabeth kay Hawk na paluwagin ang pagkakatali kay Mel pero tumanggi si Hawk, sabay sabing baka magmukhang pusit si Mel sa dami ng kamay. Pinili niya ang susunod nilang destinasyon at ito ang Capital of the Dead na kung saan napabalitang nagpunta si King, habang pinag-uusapan nila ang Capital of the Dead. Nakatulog si Van at nagkaroon ng mga alaala tungkol sa kanyang pagtatangka na makuha ang immortalidad mula sa Fountain of Youth. Sa bawat pagsubok niya ay isang mahiwagang batang babae ang pumipigil at tinaboy siya palayo, matapos ang paulit-ulit na pagtatangka ay nagsawa na sila at nag-usap. Doon natuklasan na mamamatay ang kagubatan kapag kinuha ang tubig at tumigil si Van sa kanyang mga pagtatangka, nagpakilala sila sa isa't isa at nalaman na Elaine ang pangalan ng babae. Huminto ang grupo sa isang baryo na pinakamalapit sa Capital of the Dead at naghiwalay para maghanap ng impormasyon tungkol kay King at sa Capital. Nakilala ni Van ang magkapatid na sina Ellen at Luigi at inalok niya sila ng pagkain kapalit ng impormasyon, ngunit biglang dumating si King at sinaksak si Van sa dibdib na dahilan para magsimula ang isang matinding laban, ngunit naputol ang laban nang makita ni King si Diane kaya't dali-dali siyang tumakbo palayo. Matapos pakainin ay nagbukas ang loob ni Ellen at sinabi na ang isang napakahalagang alaala na pinagsaluhan kasama ang isang namatay ay magbubukas ng daan patungo sa Capital of the Dead, matapos makakuha ng pahiwatig kung paano makapasok at sinubukan ng iba na maghanap ng alaala para mabuksan ang daan subalit hindi sila nagtagumpay. Sa huli ng maalala ni Van ang mga alaala niya kasama si Elaine ay nabuksan ang daan papasok sa Capital of the Dead. Palihim na sumunod si King sa kanila habang sina Ellen at Luigi ay nanood sa paghanga habang unti-unting naglaho ang grupo papasok. Sa loob ay napansin ni Van ang tila si Elaine sa malayo at agad siyang hinabol na habang palihim namang sumusunod si King. Samantala sa nayon ay lumitaw ang isang misteryosong babaeng banal na kabalyero sa likuran ng magkapatid at sinabi na tunay ngang umiiral ang Capital of the Dead.
ibinunyag na ang misteryosong banal na kabalyero ay sigilan na tinatakot ang mga bata at nagtagumpay na makapasok din sa Capital of the Dead. Sa loob ng Capital of the Dead ay hinarang ni King si Ban at pinaniwala siya na totoo ang kanyang mga sinasabi. Ikinwento niya na 10 taon na ang nakalipas nang sila ay napagbintangang pumatay ng kanilang pinuno. Bumalik si King sa kanilang tahanan at nakita niya itong ganap na nawasak. Biglang pinutol ni King ang kwento at ipinaliwanag na si Elaine at ang banal na tagapagbantay ay kapatid niya. Bilang paghihiganti para kay Elaine at pinetrify ni King si Ban at habang nakapetrify, naalala ni Ban ang mga sandali nila ni Elaine na kung saan binalak nilang tumakas mula sa kagubatan. Hindi pinili ni Elaine ang kapalaran na iyon para sa sarili niya ngunit tinanggap na lamang niya ito at dahil kay Ban ay napaisip si Elaine tungkol sa kanyang buhay, habang yakap nila ang isa't isa at biglang sumulpot ang isang mabangis na demonyo at naghasik ng lagim sa kagubatan. Binalaan ni Elaine si Ban na hindi niya kayang talunin ang demonyo kaya't hiniling niya na inumin niya ang eliksir ng immortalidad at tumakas, ngunit tumanggi si Ban na iwan siya at piniling labanan ang halimaw at iniisip na madali lang ito, kaso lumaban ng matindi ang demonyo. Balik sa kasalukuyan ay pinili ng espiritu ni Elaine na alisin ang petrification kay Ban na ikinagulat ito ni King, habang nagkakaroon ng taos-pusong sandali sina Ban at Elaine at biglang narinig nila ang ingay ng labanan. Naalala ni Ban na isinakripisyo ni Elaine ang kanyang buhay para sa kanya. Hinimok niya noon si Elaine na inumin ang eliksir kaso ipinainom ito ni Elaine sa kanya sa pamamagitan ng isang halik, at nasawi siya sa kamay ng demonyo at ilang sandali pa ay ipinaliwanag ni Elaine ang lahat ng ito kay King at ipinakita ang sarili niya sa kanya, hiniling niya kay King na protektahan si Ban at tulungan siya. Agad-agad na tumakbo si King sa labanan para tumulong at nagpasya siyang tulungan ang mga kasamahan niya sa pagtalo kay Gila. Sa pagdating ni King ay mabilis na natapos ang laban dahil nilampaso niya si Gila gamit ang Chastiful. Matapos ang oras nila sa Capital of the Dead ay nagkaroon pa ng isang taos-pusong sandali sina Ban at Elaine bago sila nagpaalam. Ipinakita rin na sina Ellen at Luigi ay mga multo pala sa totoong mundo at nagpasya ang grupo na umalis bago magising si Gila. Bago sila umalis ay makulit na nagdrawing si Mel ng nakakahiya sa mukha ng banal na kabalyero, samantala ay nagkita sina Guild Hunter at Hauser kay Commander Dreyfus. Hinimok ni Hauser na pabilisin ang digmaan kaso ipinaliwanag ni Dreyfus na hindi sila makakaabante hanggat hindi nila naaayos ang tungkol sa mga deadly sins. Ngayon na bumalik na si King sa grupo ay minamaliit ni Hauser ang mga deadly sins, iniisip na 4 lang naman ang kailangang katakutan. Ikinagulat niya nang isiwalat ni Dreyfus na napakalakas ni Mel na minsan na niyang winasak ang isang makapangyarihang kaharian mag-isa. Nagulat si Hauser pero patuloy pa rin siyang nagduda sa kakayahan ng mga deadly sins na talunin ang bagong henerasyon ng mga banal na kabalyero. Ipinabatid ni Guild Hunter kay Dreyfus na si Hendrickson at isa pang kapitan ay nangangalap ng mga apprentice para masanay bilang mga banal na kabalyero. Ibinahagi rin ni King ang parehong impormasyon sa kanyang mga kasamahan at ipinahayag ang pagkainis niya dahil nawala na ang kanilang mga legendary weapon. Ibinente ni Mel ang kanya at nawala kay Diane ang kanya at ninakaw kay Ban habang siya ay nakakulong. Ipinaliwanag ni King kay Hawk na ang sacred treasures na ibinigay sa kanila ng Hari ng Leon ang nagpapalakas sa kanilang mga kakayahan na kung wala ang mga ito, maliit na bahagi lang ng kanilang tunay na lakas ang kaya nilang gamitin. Samantala sa ilalim ng pagkukunwaring paanyaya ni Hendrickson na sina Jericho at Twigo ay dinala sa isang underground area, hinalok sila ng kapangyarihan sa pamamagitan ng pag-inom ng dugo ng demonyo, ngunit kung hindi sila compatible sa dugo ay mamamatay sila. Tinanggap ng dalawa ang alok kahit pa delikado at uminom sila ng dugo ng demonyo ay naging compatible si Jericho pero hindi si Twigo, samantala ay dumating sina Mel at ang iba pa sa vassal para sa taunang fighting festival. Ang grand prize ngayong taon ay si Gideon at ang sacred treasure ni Diane. Bawal ang mga higanti sa festival dahil sa isang insidente noon kaya't naiwan si Diane kasama si Elizabeth para sa girl time, habang sina Mel, Ban at King ang sumali sa kompetisyon para mabawi ang sacred treasure ni Diane. Habang naglalakad sa gubat malapit sa vassal ay naghahanap sina Elizabeth at Diane ng makakain. Natisod si Elizabeth sa isang kumpol ng kabute at bago biglang lumitaw ang anino ng isang malaking nilalang, narinig ni Diane ang sigaw ni Elizabeth at agad siyang nagpunta roon. Nakita niya ang natatakot na si Elizabeth at ang isang malaking lila na kabute at tinapik ni Diane ang ulo ng nilalang at nagbuga ito ng kulay rosas na usok na bumabalot sa kanila.
Balik sa Vassal ay nagsimula na ang elimination round ng tournament at ang patakaran ay kailangang itulak ang kalaban palabas ng ring. Ang 8 mananatiling nakatayo ang papasok sa finals at ang 8 na kalaban ay sina Holy Knight Griamore, isang misteryosong babae na nagngangalang Matrona, Holy Knight Hauser, Tazo, si Buzzard, Mel, Ban at King. Ang mga laban ay una si Griamore laban kay Matrona, pangalawa, si Hauser laban kay Tazo at pangatlo, si King laban kay Cain at pang-apat, si Mel laban kay Ban. Pumasok sa ring sina Griamore at Matrona na hiniling kay Matrona na alisin ang kanyang kapa para matiyak na wala siyang tinatagong armas. Nang alisin ni Matrona ang kapa ay suot niya ang mga damit ni Elizabeth kaya't napaisip si Mel. Naglaban sina Griamore at Matrona at natalo si Griamore nang itapon siya ni Matrona palabas ng ring. Ibinunyag na si Matrona pala ay si Diane at nagtanong si King kung paano siya lumiit. Ikinwento ni Diane ang tungkol sa kabuteng nakasalubong nila at sabi ni King na malamang na nakatagpo sila ng isang giver, isang kabute na nagpapaliit kapag natatakot. Samantala ay naglaban sina Hauser at Tazo at ginamit ni Hauser ang kanyang espesyal na kakayahan at tinapon si Tazo palabas ng ring. Pumunta si Veronica para hanapin si Griamore na kasunod si Hauser at tinanong niya ang dalawa kung ano ang ginagawa nila roon at nalaman niyang hinahanap nila si Elizabeth. Humarap si King laban kay Cain Barzad pero natalo siya ng may tulak palabas ng ring, at ang final round ay si Motaz laban kay Ban. Nalaman ni Hauser mula kina Griamore at Veronica na sina King, Ban at Mel ay bahagi ng 7 Deadly Sins. Naglaban sina Mel at Ban at nagharap sila ng buong lakas at mukhang mananalo na si Mel pero biglang kinuha ni Ban ang lahat ng lakas niya. Susuntok na si Ban ng finishing blow pero hinawakan niya ang kamay niya at dinurog ito. Pinasabog si Ban palabas ng ring at nakita ni King at Diane kung paano iyon nangyari, pero ikinabahala nila ang itsura ng mukha ni Mel habang ginagawa niya iyon. Sumunod na laban ay si Diane laban kay Hauser sa unang laban ng semifinals. Tumakbo si Diane papasok sa ring pero bago iyon ay iniabot muna niya si maliit na Elizabeth kay Mel. Patuloy ang paghahanap ni Veronica at Griamore kay Elizabeth at sinubukan ni Diane na iwasan ang tornado attack ni Hauser dahil ayaw niyang masira ang damit ni Elizabeth. Nagbitaw si Hauser ng isang malakas na ipu-ipu kay Diane pero natalo siya ni Diane nang mag-transform siya sa heavy metal form. Humarap naman si Mel kay Cain sa nalalapit na semifinal at ibinunyag ni Cain na kilala niya si Mel noon at galing siya sa Danforth, isang kaharian na di umano'y winasak ni Mel at doon din ipinanganak si Elizabeth. Tinanong ni Cain si Mel kung bakit niya pinatay si Liz ang babaeng mahal niya. Binanggit nito na sinubukan niyang protektahan sila at ngayong pagkakataon at hindi na niya hahayaang mangyari ulit iyon. Tinanong siya ni Cain kung maaari ba siyang pagkatiwalaan at sinabi ni Mel na hindi niya pinagtaksilan ang kaharian at sumuko si Cain kaya't si Mel ang nanalo sa round. Ang final match ay si Mel laban kay Diane at tinatanong ni Mel kung kailangan ba nilang seryosohin ang laban dahil kahit sino sa kanila ang manalo. Makukuha pa rin nila ang Sacred Treasure kaso may ilang babae mula sa gilid ng arena ang sumigaw at humanga kay Mel, kaya naasar si Diane at tinawag siyang babaero. Samantala si Nagila, Jericho at Marmas ay papunta na sa Vassal kung saan nais gamitin ni Jericho ang kanyang bagong lakas. Sunod-sunod ang suntok ni Diane kay Mel habang pilit siyang nagpapaliwanag na hindi niya kilala ang mga babaeng sumisigaw sa kanya. Nagpatuloy ang kanilang labanan hanggang sa bigla silang huminto at sumigaw si Mel sa mga manunood na lumikas agad at ilang sandali pa, isang malakas na pag-atake ang sumiklab at dumating si Nagila at Jericho na mga kasapi ng bagong henerasyon ng mga Sacred Knights, at marahas nilang inatake ang mga Deadly Sins na nagdulot ng matinding kaguluhan sa lugar. Inatake ni Jericho si Ban at matindi ang naging pinsala nito sa kanya at nagulat si Ban na hindi gumagaling ang kanyang mga sugat. Humarap siya kay Gila ngunit natalo si Mel dahil sa chain reaction technique ni Gila. Natagpuan ni King sina Ban at Mel na walang malay at agad siyang inatake ni Gila. Nakaligtas siya sa pag-atake at natalo niya ang dalawang babae at sinabi ni King kay Hawk na bantayan sina Ban at Mel habang tinatanong niya sina Gila at Jericho. Nalungkot si Diane nang malaman niyang nawawala si Gideon na dumating si Hauser para labanan siya dahil sa mga dating kasalanan. Ngunit bago iyon ay inalagaan muna ni Diane ang isang matandang lalaki na biglang inatake si Diane ni Marmas at nahulog siya sa isang bangin. Dinala ni Hawk sina Elizabeth, Ban at Mel sa ligtas na lugar habang team na nanalangin para sa dalawang walang malay na Deadly Sins. Bumalik si Elizabeth sa normal na laki niya at eksaktong dumaan sina Veronica at Griamore.
ibinigay ni Veronica kay Elizabeth ang kanyang jacket at pinagalitan siya dahil sa pagtakas kasama ang mga deadly sins. Tinangkang dalhin ni Veronica si Elizabeth palayo kaso pinigilan sila ni Mel at inilabas ni Veronica ang Goddess Amber at inactivate ito kaya't nahigop si Mel papasok. Kinuha ni Elizabeth ang hiyas at espada ni Mel at pinilit si Veronica na ibalik siya kaso hindi alam ni Veronica kung paano iyon gagawin. Binalot ni Grimoire si Elizabeth sa isang shell pero tinatakot siya ni Ban at sinabing papatayin niya si Veronica kung hindi niya palalayain si Elizabeth. Nagpatuloy ang laban ni King laban kina Gila at Jericho pero iniligtas sila ni Love Helm na ibinunyag ang kanyang sarili bilang si Helbram. Naglaban sina Helbram at King at tila may kalamangan si Helbram. Nadakip ni Jericho si Ban at pinalaya si Veronica mula sa kanyang pagkakagapos at hinihiling ni Nagila at Jericho kay Grimoire na ibigay sa kanila si Elizabeth, kaso tumutol si Veronica at habang abala sila ay tumayo si Elizabeth at tumakbo palayo. Hinabol siya ni Veronica at niligtas siya mula sa isang pagsabog na ginawa ni Gila, na nagdulot ng matinding pinsala kay Veronica at namatay si Veronica sa mga bisig ni Elizabeth habang umiiyak siya. Nakawala si Nagila at Jericho mula sa shell ni Grimoire at muling tinangkang kunin si Elizabeth. Umiiyak si Elizabeth sa tabi ng katawan ni Veronica para kay Mel kaso sinabi ni Gila na hindi siya maririnig ni Mel. Biglang nabasag ang Goddess Amber at lumabas si Mel na kasabay ng isang pagsabog ng madilim na enerhiya. Inatake ni Mel si Gila at pinutol ang kamay nito para mabawi ang kanyang espada at nagbitaw pa siya ng isang alon ng mahika na nagpabagsak kay Gila. Niligtas siya ni Jericho sa pamamagitan ng isang super recovery spell. Nagising si Gila na nakakabit muli ang kamay niya at sinabi na si Mel ay nagpapalabas ng nakakabahalang enerhiya. Tinanong ni Ban si Mel kung siya pa rin ba iyon kaso hinati siya ni Mel sa gitna. Niyakap ni Elizabeth si Hawk habang nagtataka kung si Mel pa rin ba ang kasama nila at lumapit si Mel kay Elizabeth at inamoy siya, pagkatapos ay lumipad palayo. Pumunta siya kay Helbram at nagsimulang makipaglaban at nilalaro lamang ni Helbram si Mel upang makita ang lawak ng bagong kapangyarihan niya. Ginamit niya ang Hunter Wisps para subukan na mapabagsak si Mel at nagsimulang magtala ng mga obserbasyon. Samantala ay nakatingin si Hauser sa bangin na nagdadalamati dahil kay Marmas na itinulak siya roon, biglang dumating ang isang higanteng baboy na may dalang bahay sa likod at ibinagsak ang mga damit ni Diane sa bunganga ng bangin. Nagpatuloy ang laban ni Helbram at Mel at tila nakuha na niya ang kalamangan, gayunpaman ay nagbigay ng kapangyarihan si Hendrickson kay Helbram kaya natalo si Mel at kinuha ni Ban sina King at Elizabeth at tumakbo papalayo para iligtas sila habang sumusunod si Hawk. Dumating si Diane at niligtas si Mel bago siya tuluyang madala ni Helbram. Tinanong ni Diane si Helbram kung siya ang nanakit kay Mel at nang hindi ito sumagot, ginamit ni Diane ang Mother Earth Catastrophe Technique upang mapapayanig ang lupa. Nakatakas si Helbram kasama si Nagila at Jericho, kaso ang pag-atake ni Diane ay bumubutol sa kanilang lumilipad na manta ray at nanaputol ang koneksyon sa pagitan ni Helbram at Hendrickson, iniwan silang nagtatanong kung patay na ba si Helbram. Bumalik si Diane sa grupo at pinakita ni Motes ang sarili niya sa kanila, sinuntok siya ni Ban bilang ganti at niyakap naman siya ni Elizabeth sabay pakiusap na huwag na niya iyong ulitin. Hawak pa rin ni Grimoire si Veronica habang ginagamit niya ang kanyang kalasag para sirain ang Ryubal. Hiniling ni Elizabeth na ibaon si Veronica malapit sa lawa kung saan sila dati naglalaro at nangakong pipigilan niya ang mga banal na kabalyero. Napagtanto ni Mel na ninakaw ang kanyang espada, samantala ay nailigtas na ni Helbram si Nagila at Jericho. Masaya siya dahil nakuha niya ang espada ni Motes na isa sa mga susi para muling buhayin ang Demon Clan. Nalaman ni Hauser na patay na sina Veronica at Grimoire na kahit hindi siya makapaniwala, iginiit rin sa kanya na nagsisimula ng gumuho ang balanse sa pagitan ng mga kampo ni Hendrickson at Dreyfus. Nangako si Elizabeth kay Veronica na magbabago ang lahat at sinabi ni Diane kay Elizabeth na tutulungan siya ni Mel at ng iba pang 7 deadly sins. Malapit lang ay nag-ensayo sina King at Ban sa pamamagitan ng paglalaban para mapaghandaan ang pagbawi sa kaharian. Sinabi ni Ban na ililigtas niya ang kaharian at kukunin ang Horn of Cernunnos bilang kabayaran na para matawag ang mga Diyosa at maibalik si Elaine. Nangako si Mel na tatapusin na niya ang digmaang tumagal ng mahigit 3,000 taon, samantala isang nakasuot ng armor na higanti ang gumagala sa gubat kasama si Allen. Naghanap sila ng silungan sa isang kuweba ng umulan at may isang kabalyero na nagdala ng balita kina Gila, Jericho at Helbram tungkol sa isang nakita nilang nakasuot ng armor sa Orden Forest.
Inutusan ni Helbram ang Don Roar na sirain ang nakasuot ng armor at nainis si Jericho na hindi siya at si Gila ang pinadala, ngunit sinabi ni Gila na dapat nilang gamitin ang oras na iyon para magpahinga para sa susunod na laban. Bumisita si Gila sa kanyang kapatid na si Zil na ninakawan sa daan pauwi habang dala ang kanyang buwanang sweldo. Matapos niyang ilagay sa higaan si Zil ay hinabol ni Gila ang mga nagnakaw at pinatay sila. Samantala ay dumating ang grupo at nagtayo ng kampo at pinapapunta ni Mel si Elizabeth sa nayon para kumuha ng mga halamang gamot habang sila naman ay nangangaso. Dumating ang mga banal na kabalyero habang naroon si Elizabeth at Hawk sa nayon. Agad silang nagtago sa likod ng isang pader ng mga bato pero natagpuan sila ni Allen na nagtanong kung nagtatago rin ba sila para maglaro ng taguan. Ginawang paligsahan ni Ban at Mel ang pangangaso at sinabi ni Mel na siya ang nanalo dahil nakahuli siya ng isang sword wolf, pero hindi ito sinang-ayunan ni Ban. Tinanong nila si King kung ano ang nahuli niya kaso nadatnan nila itong natutulog sa kanyang unan. Pinilit nila siyang maghanap pa ng iba ay tumanggi siya sa una pero nang mabanggit ni Ban ang pangalan ni Diane at doon ay nagbago ang isip ni King. Biglang narinig nila ang isang malakas na ungol na umalangaw-ngaw sa buong gubat. Sinabi ni Motes na dapat nilang alamin kung saan nanggaling ang ingay na iyon, samantala ay sinabi ni Allen kina Hawk at Elizabeth na naghahanap siya ng pandikit para ayusin ang armor, dahil may malaking butas sa dibdib ng armor giant. Tinanong nila si Allen kung kaibigan ba niya ang Armor Giant pero hindi alam ni Allen kung paano sasagutin iyon. Natagpuan ni Mel, Ban at King ang isang parang napuno ng mga patay na vanguard. Isa sa kanila ang nagsabi kay Mel na pinupuntirya ng Don Roar ang Armor Giant. Inisip ni Mel na baka ang Armor Giant ay si Guthrie. Dumating sila bago pa mapatay ng Don Roar ang Armor Giant at habang papalapit na silang maglaban, dumating si Allen at humingi ng paumanhin sa Armor Giant dahil hindi siya nakahanap ng pandikit. Biglang sumiklab ang kaguluhan nang magsimula ang dalawang grupo na maglaban, may isang matinding palaso na pinaputok sa Armor Giant pero nasalo ito ni Allen, at ibinunyag niya ang sarili bilang si Guthrie ang Goatsin of Lust. Gusto sanang labanan ng Don Roar ang Four Deadly Sins pero dumating sila para kunin ang ulo ng Armor Giant bilang misyon. Pinugutan ni Galend ng ulo ang Armor Giant at iniabot ito sa Don Roar para mapigilan ang karagdagang laban. Tinanggap ng Don Roar ang ulo at umalis iniwan ang Four Deadly Sins para harapin ang Armor Giant na ikinagulat nilang buhay pa pala. Nalaman na ang Armor Giant ay dating isang tao at higit pa roon ay isa siyang banal na kabalyero. Samantala ay iniisip ng Don Roar kung bakit gustong-gusto ni Helbram na patayin ang Armor Giant, at kung bakit hindi niya pinadala ang bagong henerasyon para gawin iyon at ibinunyag ni Guthrie kina Mel at sa grupo na pinapasuot niya ng armor ang Armor Giant upang selyuhan ang kanyang mahika. Ngunit dahil nagsimula ng masira ang armor ay nasira rin ang selyo at inatake sila ng higanti at sinubukan nilang pigilan ito, pumunta si Mel para ibigay ang pambagsak na atake kaso nakiusap ang nakakulong na banal na kabalyero na huwag siyang patayin. Naiinis si Ban dahil ayaw patayin ni Motes ang kabalyero kaya't tinanong niya si Guthrie kung maaari niyang gawin ito, pero sinabi ni Guthrie na hindi rin niya kayang gawin iyon at sumubok si Ban na patayin ang Armor Giant, pero pinigilan siya ni Motes at sinabing may natitira pa ring pagkatao sa kanya. Samantala ay hinihintay ni na Elizabeth at Diane ang pagbabalik ni na Motes at ng Deadly Sins, dumating si Cain at nagtanong kung bukas ang Borhat at tinanggap siya ni Elizabeth, na pinagbibintangan niyang si Liz. Ginamit ni Ban ang kanyang whip para hilahin palabas ang puso ng Armor Giant at ikinwento ni Cain kay Elizabeth kung sino si Liz, at kung bakit ayaw magdala ni Mel ng espada. Ipinakita ni Cain ang isang espada at inilapag ito sa bar na sinabi niya na ito ay regalo mula kay Liz para kay Mel, pero tinanggap niya ito para kay Mel noon. Nagalit siya kay Ban dahil pinatay niya ang Armor Giant. Ipinunto ni Guthrie na ang banal na kabalyero ay nakulong sa ilusyon na ginawa niya para sa kanya at doon nalaman nila na ang Armor Giant ay si Dale, ang matagal nang nawawalang ama ni Nagila at Zil. Kinuha ni Elizabeth ang espada at nagmadaling hanapin si Mel at kahit napatay na ni Ban ang Armor Giant, buhay pa rin ito at nag-transform bilang isang demonyo at ayaw pa rin labanan ni Mel ang demonyo, pero sina Ban at King ay lumaban na dumating si Elizabeth na dala ang espada at ipinakita ito kay Mel. Nakilala ni Mel ang espada na ito at ito ang espada na sinusubukan na ibigay sa kanya noon ni Liz, hinatak niya ito at ginamit para tuluyang sirain ang demonyo at umalis ang grupo para bumalik sa Borhat, kaso naiwan si Guthrie at naalala kung paano niya unang nakilala si Dale.
Sumama si Elizabeth muli sa grupo at nagpasalamat si Mel sa kanya para sa espada. Hiniling ni Elizabeth kay Guthrie na sumama sa kanilang pakikipagsapalaran at pumayag siya. Nagsuggest si Mel na mag-inuman sila para magdiwang. Tinanong ni Mel si Guthrie kung alam niya kung sino ang umatake sa kanila noon nang tumakas sila mula sa kaharian ng leon matapos silang pagbibintangan na nagtangkang agawin ito. Sinabi ni Guthrie na alam niya na si Merlin ang Borsin of Gluttony na umatake sa kanila. Tinanong ni Mel kung bakit pero hindi alam ni Guthrie ang dahilan. Nagpatuloy si Guthrie sa pagsisiwalat ng mga sikreto ng bawat isa sa grupo kaya't nainis ang lahat. Pinayuhan siya ni Mel na hindi magandang galugarin ang alaala ng ibang tao ng ganoon. Inalam ni Elizabeth si Mel kung anong klaseng tao si Liz at sinabi ni Mel na sila ni Liz ay magkaiba ngunit magkapareho rin dahil pareho silang malalakas, samantala ay tinanong ni Dreyfus si Hauser kung may nangyaring kakaiba habang wala siya, binanggit ni Hauser na may mga ulat ng mas marami pang banal na kabalyero na sumasali sa New Generation. Iginiit ni Dreyfus na panahon na para kausapin niya si Hendrickson at nagsanay sina Gila at Jericho sa pakikipaglaban at madaling natalo ni Gila si Jericho. Tinanong niya kung bakit distracted si Jericho at sinabi ni Jericho na sinundan niya ang Don Roar at nakita niya ang laban ng 7 Deadly Sins kontra sa isang halimaw. Ikinwento rin ni Jericho na nakaramdam siya ng dalawang klase ng kapangyarihang mahika mula sa halimaw, at ang isa ay ng isang banal na kabalyero at ipinakita ni Jericho kay Gila ang isang anting-anting na nakuha niya mula sa bangkay ng halimaw. Nagulat si Gila dahil alam niya na pagmamay-ari iyon ng kanilang ama na si Dale. Samantala ay binuksan ni Helbram at Hendrickson ang isang lagusan sa selyo ng Demon Clan, kaso hindi ito sapat upang makalusot sila dahil kulang pa sila ng isang piraso para tuluyang mabasag ang selyo. Iginiit ni Mel sa grupo na balak niyang sumalakay sa kastilyo para bawiin ang kanyang espada bago nila hanapin ang natitirang dalawang Deadly Sins. Ipinaliwanag niya na ang kanyang espada ay isang piraso ng isang ritual relic na ginamit para selyuhan ang Demon Clan. Nagtataka si Elizabeth kung bakit gustong buhayin ni Hendrickson at Dreyfus ang Demon Clan. Ibinunyag ni Hendrickson na gusto niyang magsimula ng isang banal na digmaan at naiinis si Dreyfus pero pinaalalahanan siya ni Hendrickson kung paano niya tinulungan si Dreyfus na patayin ang sarili niyang kapatid para maging dakilang Holy Knight si Dreyfus. Hiningi ni Hendrickson na suklian ni Dreyfus ang pabor kung hindi ay siya mismo ang papatay sa kanya. Isang mage ang lumitaw sa Borhat at dinukot si Elizabeth dahil siya ang nawawalang piraso para mabasag ang selyo at mapalaya ang Demon Clan. Agad lumabas si Mel mula sa Borhat para habulin siya at sumama sina Ban at Gaylor sa kanya. Pinatapon sila ni Diane papunta sa destinasyon nila at bumagsak sila sa labas ng North Gate at nakipaglaban papasok ng kastilyo. Pero bago sila makarating sa gate at nakaramdam sila ng malakas na presensya ng mahika mula sa South Gate. Sa South Gate ay may dumating na hukbo at pinamumunuan ito ni Arthur at ang bagong hari ng Camelot. Si Arthur Pendragon ng Camelot ay nasa South Gate ng Lions at sinabi ni Hendrickson na siya ang bahala kay Arthur at si Dreyfus naman ang bahala sa 7 Deadly Sins. Nandoon si Haring Arthur para makipagkita sa hari pero sinabi ni Hendrickson na may sakit ito. Sabi ni Haring Arthur ang kasama niya ay may kakayahang gamutin ang hari. Pinilit pa rin silang paalisan ni Hendrickson pero tumanggi si Haring Arthur. Samantala dinala si Elizabeth sa isang nakakandadong silid kasama si Hawk. Natarante si Hawk dahil kailangan niyang magbanyo kaya binangga niya ang pinto at nabuksan ito at tumakas silang dalawa. Si Hauser naman ay nakatayo kasama ang ibang Holy Knights at iniisip na mabuti na lang at wala si Diane doon. Tinanong ni Dreyfus si Helbram kung ano ang plano ni Hendrickson at ginamit ni Gaylor ang kanyang kapangyarihan para hypnotisan ang sumasalakay na tao at ginawa silang mga tagahanga sa halip na kalaban. Dahil dito ay nakapasok ang trio sa kabisera. Inatake ni Hendrickson si Haring Arthur pero magaling ding lumaban si Arthur. Tinanong ni Diane si King kung iniisip ba niya na gagawin ni Mel ang lahat ng ito para sa kanya kung siya ang makuha. Binanggit ni King na oo at tinawag ni King si Oslo at ginamit ito para mag-transport papuntang Lions. Pumunta si Dreyfus sa Magical Research Center ni Hendrickson at bigla nilang narinig ang isang malakas na pagsabog sa ilalim at nahulog sila sa sahig kung saan nakita nila si Diane. Tinanong ni Dreyfus si Diane kung anong ginagawa niya roon at binanggit ni Diane na ibigay sa kanya si Elizabeth. Tinangkang patayin ni Jericho si Diane pero nabigo siya dahil ginamit ni Diane ang kanyang sacred treasure para depensahan ang sarili. Gumamit si Hill Thunder ng Thunderbolt Execution para saktan si Diane at sumama rin sa pag-atake sina Helbram at Hauser.
Nakayanan ni Dayan ang mga atake gamit ang ground gladius at naglaban sina Difas at Dayan, pero napuruhan ni Difas si Dayan sa dibdib kaya bumagsak ito sa lupa. Tinanong ni Difas si Helbram kung totoo bang nasa kabisera si Elizabeth at kinumpirma ito ni Dayan habang pilit niyang bumangon. Ngayon ay pinatalsik ni Difas si Dayan papunta sa kabisera at agad siyang sinundan ni Giller dahil nag-aalala ito kay Zil. Habang nasa kabisera at pinagbato ng mga tao si Dayan dahil sinabi ni Difas na kalaban siya ng Lions. Pero naalala niya ang kanyang pangako kay Elizabeth at nagpasya na tuparin ito at nagsimulang masira ang lungsod, pero hindi si Dayan ang may gawa nito at lumalabas na si Helbram pala ito. Nagalit si Gila at nagtanong kung tunay nga bang pinagtaksilan ng 7 deadly sins ang kaharian 10 taon na ang nakalipas. Biglang tumakbo si Zil sa gitna ng lugar at nakita si Gila habang sinusubukan niyang lapitan siya. Bumagsak ang isang gusali sa itaas na taman si Dayan habang pinoprotektahan si Zil. Upang hindi masaktan ay dumating si Dreyfus at tinanong ni Jericho kung pwede niyang ibigay ang huling dagok kaso pinigilan sila ni Gila at Hauser dahil lumipat na sila ng panig upang protektahan si Dayan at doon ay nagpatuloy ang laban. Pinagsama ni Hauser at Gila ang kanilang kapangyarihan upang protektahan si Dayan at ang nakababatang kapatid ni Gila laban sa pinagsamang puwersa ni Hill Thunder, Helbram, Dreyfus at Jericho. Gumamit si Hauser at Gila ng pinagsamang kapangyarihan at lumikha ng isang fire tornado na nagpabagsak kay Jericho at nagdasgas kay Helbram. Kaso hindi napinsala sina Hill Thunder at Dreyfus at natalo sina Hauser at Gila at muntik nang atakihin si Dayan ni Dreyfus nang dumating si Guthrie at nagawang mabitag ni Guthrie si Dreyfus sa kanyang isipan, ngunit nakalaya si Dreyfus na ikinagulat ni Guthrie kaso nagtamo ng matinding sugat si Guthrie matapos saksakin sa dibdib at iniwan para mamatay at doon ay umatras si Dreyfus kasama si Hill Thunder at iniutos kay Helbram na tapusin ang mga traidor at si Dayan. Sa dungeon ng kastilyo sinubukan nina Elizabeth at Hawke na makatakas habang hinahanap ang labasan at nakita nila ang nakatatandang kapatid ni Elizabeth na si Margaret. Nalaman mula kay Vivian na kusang nagpabilanggo si Margaret dahil ayaw niyang iwanan si Hill Thunder. Hindi pinaniwalaan ito ni Elizabeth at habang papunta si Vivian para hulihin siya ay tinamaan siya ni Hawke at pinrotektahan si Elizabeth at ni-teleport ni Vivian si Hawke palayo. Nawalan ng malay si Elizabeth at binuksan ni Vivian ang selda ni Margaret at sinabing ibibigay niya ang hiling ni Elizabeth na palayain si Margaret kung magtataglay siya ng tapang upang makatakas. Dumating si King sa lugar at tinanong kung sino ang nanakit kay Dayan nang malaman niyang si Helbram ito. Nagalit siya at doon ay nagsimula ang laban ni King at Helbram na sa kalaunan ay ibinunyag na isang diwata at matalik na kaibigan ni King si Helbram. Pinapalibutan ni Helbram si King ng mga ugat ng puno at pinilit siyang manood habang binugbog niya si Dayan. Laking gulat niya nang biglang nakabuo si King ng isang makapangyarihang kalasag para protektahan si Dayan. Tinanong ni Helbram si King kung bakit siya magpapakahirap para sa isang kalahating patay na babae kung saan sumagot si King na mahalaga si Dayan sa kanya. Nagkwento si King ng isang flashback kung saan nalaman natin na nawala ang kanyang alaala. Tanging ang mukha ng lalaking umatake sa kanya ang naalala niya at lumabas na si Helbram pala iyon at ikinwento rin niya na siya ay natagpuan ng isang batang higanti na si Dayan. Hinalagaan siya at inaalala ni King ang panahong iyon bilang isa sa kanyang pinakamaligayang sandali. Isang araw habang lumilipad si King upang hanapin si Dayan ay nakita niya ito kasama ang isang tao at binanggit niya kay Dayan na huwag magtitiwala sa mga tao. Dahil sa huli ay sasaktan ka lang niya at naalala niya ang parehong pag-uusap kay Helbram noon at pinayuhan niya rin itong mag-ingat sa mga tao. Pagkagising niya binanggit niya kay Dayan na si Helbram ang kanyang pinakamatalik na kaibigan at nagkasakit si Dayan at sinabi ni King na kukuha siya ng mga halamang gamot. Nagmakaawa si Dayan na huwag siyang iwanan na nagpaalala kay King ng isang usapan niya kay Elaine bago siya umalis para hanapin si Helbram. Buti na lang may isang mangangaso na nakahanap sa kuweba nila at naibigay ang gamot na kailangan ni Dayan. Nalaman ni King mula sa tao na ilang dekada na pala ang lumipas mula nang huli niya silang makita na ikinagulat niya at doon ay naglalaro sina Dayan at King nang aksidenteng mapunit ni Dayan ang kanyang damit. Gumawa si King ng isang orange na jumper para palitan ang basahan na dati niyang suot at naalala niya ang panahon na ipinagyabang niya na gumagawa siya ng sarili niyang damit matapos mapanood ang mga tao. Pinapaalala ni Elaine sa kanya ang tungkulin niya sa pagbabantay sa Fairy King Forest at nakakita sila ng isang nayon ng tao. Nakasalubong ang pamilya ng mangangaso at tinawag ng mangangaso sina Dayan at King na magkasintahan kaya't nagtanong si Dayan kung ano iyon.
Ipinaliwanag ni King ang konsepto at tinanong ni Diane kung mahal ba siya ni King tulad ng pagmamahal ng magkasintahan at sinabi ni King na oo at nangakong mamahalin siya magpakailanman. Naalala ni King kung paano nakulong sina Helbram at ibang mga diwata ng isang lalaking may takip sa mata, kung paano siya ang Fairy King ay inatake ang nayon ng tao at iniwan ni King si Diane para tingnan kung ano ang nangyayari at nangako siyang babalik sa nayon. Nakita niya ang mga tao na pinatay ng parehong lalaki na umatake sa kanya, nalaman ni King na si Helbram pala iyon na nagkukubli. Ipinakita sa flashback na matapos matalo si King ni Aldrich ay pinatay ni Helbram si Aldrich at kinuha ang anyo niya at sinabi ni Helbram na ang dahilan kung bakit niya pinatay ang mga tao, dahil ninakaw nila ang mga pakpak ng mga diwata at pinatay niya si Helbram. Hindi na bumalik si King kay Diane, sa halip inako niya ang responsibilidad sa mga pagpatay at sinentensyahan siya ng 1,000 taong pagkakakulong. Sa kasalukuyan naglalaban sina King at Helbram at doon ay tinanong ni King si Helbram kung gusto pa rin niyang wasakin ang lahat ng tao. Iginiit ni Helbram na hindi na niya mapigilan ang sarili at nilabanan sila gamit ang kanilang mahika at nanalo si King. Bumagsak si Helbram sa lupa at nilapitan siya ni King dala ang helmet ni Helbram. Sinabi ni Helbram na ang helmet ay dapat na maging regalo para kay King at nakuha niya ito mula sa isang tao at doon ay tinawag siya ni King na tanga. Habang namamatay si Helbram, humingi ng tawad si King kay Diane dahil pinaharap niya ito mag-isa, kaso sinabi ni Diane na hindi iyon kasalanan ni King. Nagkomento si Diane na parang pamilyar ang pangalan ni King na Harlequin, pero hindi niya matandaan kung saan narinig. Sinabi ni King na baka sa panaginip niya iyon narinig. Tinanong ni Hauser sina King at Diane kung bakit sila pumunta sa kabisera kung hindi naman nila balak mapabagsak ang kaharian at sinabi ni King kay Hauser na pumunta sila para iligtas si Elizabeth na dinukot. Samantala naglalaban sina Hendrickson at Arthur. Pinagdudahan ni Hendrickson si Arthur dahil baka alam nito ang tungkol sa pagkakakulong ng hari, ang pagdukot sa prinsesa o ang plano na buhayin ang mga demonyo, at ginamit ni Hendrickson ang Hellblaze Wave para tapusin si Arthur pero naitaboy ito ni Mel. Ipinapaliwanag ni Mel kay Hendrickson na hindi siya aalis nang walang Elizabeth at doon ay nagharap sina Mel at Hendrickson at hiniling niya na ibalik si Elizabeth. Pero sinabi ni Hendrickson na hindi iyon maaari. Nagsimula silang maglaban at naalala ni Hill Thunder noong tinuruan siya ni Mel kung paano lumaban at sinabi ni Hill Thunder na hindi siya kailanman magiging sapat para maging isang banal na kabalyero, pero binanggit ni Margaret na hindi iyon totoo at naalala ni Hill Thunder ito habang buhat niya si Dreyfus. Tinanong niya si Dreyfus kung ano ang ipinakita sa kanya ni Guthrie at sinabi ni Dreyfus na ang kanyang pinakamalaking kasalanan. Binanggit niya kay Hill Thunder na bumalik na sa labanan at gusto niyang mapag-isa sandali. Umalis si Hill Thunder at sinundan ng isang salamangkero na nagsabing mahina si Dreyfus at si Hendrickson. Kinabukasan nakipag-ugnayan ang salamangkero kay Hendrickson. Nakita sa kanyang mata na kaharap niya si Mel kaya't pinapapunta niya si Hill Thunder para tumulong. Nauwi ang laban kay Hill Thunder at Hendrickson laban kina Mel at Arthur at doon ay hinarap ni Hill Thunder si Mel. Tila siya ang may kalamangan pero ginamit ni Mel ang kanyang demonic power para pigilan siya at nagpatuloy ang laban nina Hendrickson at Arthur, pero nasunog si Arthur ng apoy na hindi namamatay hanggat dumating si Merlin para tulungan siya. Samantala nagtataka ang grupo kung nasaan si Ban. Siya ay nawala at nakakita ng isang lihim na lagusan pababa at nagising si Elizabeth. Nasa parehong silid ng kanyang ama at doon ay niyakap niya ang kanyang ama at binalaan siya ng salamangkero na masulit ang pagkikita nila dahil malapit ng talunin ni Hill Thunder si Mel. Naalala ni Hill Thunder noong tinuruan siya ni Mel at kung paano siya minsang umalis para sa isang ekspedisyon at naalala niyang nakiusap siyang isama siya, dahil kung mananatili siya ay mananatili siyang mahina at doon ay tinanong siya ni Mel kung ano ba ang dapat niyang ginagawa at sinabi ni Hill Thunder na dapat niyang protektahan si Margaret. Binanggit ni Mel na hindi niya pwedeng iwanan si Margaret para sumama sa kanya. Sa kasalukuyan nagpatuloy ang laban ni Mel at Hill Thunder at sumali si Hendrickson matapos talunin si Arthur at tinawag ni Hendrickson ang salamangkero para sumali sa kanila. Iniwan niya si Elizabeth pero hindi bago sabihin siya na ang magpaalam kay Mel para sa kanya. 3 laban sa 1 at si Mel ay umakyat sa isang tore para makakita ng mas malinaw sa kanyang isipan at nakiusap siya kay Hill Thunder na tumigil sa pakikipaglaban kay Mel. Napansin niya si Margaret habang tumalon siya mula sa gilid pero nagpadala siya ng isang atake sa kanya na nagbunyag ng isang halimaw na agad niyang sinira. Naiwan siyang bukas para sa atake at tinamaan siya ni Hill Thunder at ng salamangkero gamit ang mahika.
Naalala ni Hill Thunder ang mga salitang sinabi ni Mel sa kanya na siya ay mas makapangyarihan kaysa alinman sa 7 deadly sins. Bumaliktad siya laban kay Hendrickson at pinutol ang kanyang braso at ngayon na malaya na sa sumpa at lumutang si Margaret pababa sa mga bisig ni Arthur. Hiniling ni Hill Thunder kay Mel na hayaan siyang tapusin ang natitira dahil kaya na niyang makabawi para sa pagpatay sa kanyang ama. Inatake ni Hill Thunder si Hendrickson at mukhang tuluyan na niyang natalo ito at nagising si Margaret sa mga bisig ni Hill Thunder. Nagpasalamat si Mel kay Arthur sa kanyang tulong at nagalit ang salamangkero at sinabi na hindi pwedeng ganito magtapos. Dumating si Merlin at ibinunyag na ang salamangkero ay si Vivian ang kanyang apprentice. Nagulat si Vivian nang malaman niyang si Merlin ay isa sa 7 deadly sins. Natagpuan ni Ban ang Horn of Cernunnos at humiling siya na ibalik si Elaine at kunin na lang siya kapalit at hindi siya nakatanggap ng sagot. Pero dumating si Hawk at tinanong siya kung nasaan si Elizabeth at kasama niya ang kanyang ama na nagsabi sa kanya na muli silang magkakahiwalay at alam niya ito dahil sa kanyang kapangyarihang makita ang hinaharap. Binanggit niya sa kanya na malapit na siyang mailigtas sa tulong ng isang Crimson Boar. Ipinaliwanag ni Hawk kay Ban kung paano siya napunta roon kasama ang sungay at sinubukan niyang hikayatin si Ban na umalis pero sinabi nitong marami pa siyang dapat gawin. Biglang nagliwanag ang sungay at sumang-ayon dito at binanggit nito na kakailanganin ng oras para maibalik ang kanilang buong lakas na nawala noong sinaunang digmaan. Tinanong ni Ban kung totoo bang nagpap-grant sila ng hiling sa kahit sino. Iginiit ng mga Diyosa na ibabalik nila si Elaine pero hindi kapalit ng kanyang buhay sa halip ay bibigyan siya ng isang misyon. Iniisip ni Hawk na nakakahinala ito pero pumayag si Ban at binanggit sa mga Diyosa na gagawin niya ang anumang hilingin nila. Ang utos sa kanya ng mga Diyosa ay tapusin ang buhay ng isang tao at tinanong ni Ban kung sino ito at sinabi ng mga Diyosa na si Mel. Nagising si Jericho at nakita sina Gila at Zil na nakaluhod sa tabi niya. Ibinunyag ni Gila na tinalo sila ng 7 deadly sins at hindi na kailangang labanan sila. Tinanong ni Gila si Jericho kung bakit siya uminom ng dugo ng demonyo at tinanong ni Merlin si Vivian kung nasaan si Elizabeth at sinabi niyang nasa silid ng hari ito. Nag-teleport si Merlin papunta sa labas ng silid dahil binalutan ito ni Vivian ng isang proteksyon na hindi madaling sirain. Binali niya ito at gamit ang Absolute Cancel at muling nagkita sina Mel at Elizabeth. Dumating si Dreyfus at tinanong kung ano ang nangyayari. Binanggit ni Hill Thunder sa kanya kung paano niya natalo si Hendrickson sa laban, kung paano hindi siya nakapagsisi sa kasalanan na nagawa niya at tinanong ni Dreyfus kung anong kasalanan at ibinunyag ni Margaret na alam niya na silang dalawa ang pumatay kay Zarethas. Binanggit niya na sinabi niya ito kay Hill pero narinig sila ni Vivian at naglagay ito ng bantay sa kanila para sundin ang kanyang kagustuhan. Inamin ni Dreyfus ang krimen pero tinanong ni Mel kung ano ang kinalaman nito sa nangyayari ngayon. Ipinaliwanag ni Dreyfus na lahat ng ito ay para simulan ang isang holy war. Nagalit si Vivian sa pagkawala ni Hill Thunder pero isang undead na Hendrickson ang nagsabi sa kanya na bawiin ang kung ano ang sa kanya. Iginiit ni Dreyfus na hindi na pareho si Hendrickson matapos nila gawin ang pagpatay at ipinaliwanag ni Dreyfus na ang gusto lang niya ay maging isang ama na maipagmamalaki ng kanyang anak. Ibinunyag ni Elizabeth na nabuhay si Griamore at doon ay inalis ng hari ang titulo ni Dreyfus bilang Grandmaster at sinabing hihintayin niya ang kanyang sentensya. Sa dungeon bumagsak ang hari sa pagkapagod at ibinahagi niya na kaya niya itong gamutin pero kailangan niyang dalhin ito sa Camelot. Pumayag si Elizabeth matapos makita ang tato nito. Hiniling ni Arthur kay Mel ang tulong nito sa Camelot pero sinabi ni Mel na gagawin niya ito kapag kaya na nila nawala sina Arthur. Si Merlin at ang hari kasabay ng pagsabog ng kastilyo sa paligid ng mga naiwan sa silid, ligtas ang lahat maliban kay Dreyfus na nawawala at agad na dumating sina Hendrickson at Vivian sa kastilyo at ginigising ni Hendrickson ang dugo ng demonyo sa mga banal na kabalyero. Nag-uusap ang 7 deadly sins tungkol sa paghahanap sa iba pa nang biglang bumagsak sina Jericho at Gila. Sinabi ni Jericho na hindi siya nagsisisi sa pag-inom ng dugo ng demonyo dahil ang kapangyarihan ay kapangyarihan. Pagkatapos ay nag-transform siya sa isang malaking halimaw. Pinigilan siya ni Diane habang inilipat ni Guthrie sina Zil at Gila palayo. Hindi lang si Jericho ang nag-transform dahil maraming ibang banal na kabalyero ang nagbago rin at doon ay dumating si Hendrickson na uminom din ng dugo ng demonyo. Pero dahil compatible siya ay hindi siya naging halimaw bagkus mas malaki ang anyo niya at sinabi niya kay Mel na isuko si Elizabeth. Inatake siya ni King pero napigilan siya ni Helbram na binuhay ni Hendrickson at inatake ni Helbram si King at inatake naman ni Hendrickson si Hauser.
Nagtulungan sina Hill Thunder at Mel para atakihin si Hendrickson pero kinuha ni Vivian sina Margaret at Elizabeth bilang bihag. Na-distract si Hendrickson kaya't nasugatan si Hill Thunder at sinaksak si Mel at sinabi ni Elizabeth kay Hendrickson na huwag silang patayin, sa halip sasama siya ng kusa bago siya umalis ay pinapaalala niya kay Mel ang pangako niya sa kanya at ito ang pangakong hanapin pa rin ang 7 deadly sins kahit mamatay si Elizabeth. Dinala ni Hendrickson si Elizabeth palayo at sinubukan siyang sundan ni Mel pero hinaharangan siya ni Ban at Hawk. Inatake ni Ban si Mel pero nakaligtas si Mel kahit natanggal ang kanyang braso at idinikit niya uli ang braso niya at lumabas ang kapangyarihan ng demonyo. Tinanong ni Ban si Mel kung galing siya sa lahi ng demonyo at di sumagot si Mel, kaya't naglaban sila at binanggit ni Hawk kay Mel ang tungkol sa kasunduan ni Ban sa mga Diyosa at nagulat si Mel kaya't natamaan siya ni Ban. Ibinunyag ni Ban na sinabi ng mga Diyosa ang lahat sa kanya at kung paano na mga kaibigan ni Mel ang mga pumatay kay Elaine at bumalik siya sa normal at sinabi kay Ban na patayin siya, samantala sinusubukan pa rin ni Diane pigilan si Jericho at hinahabol si Hauser ng ibang mga halimaw at naglalaban sina King at Helbram sa itaas at pinipigilan din ni Guthrie si Giles sa pag-transform. Tumakbo sina Hendrickson at Elizabeth at nakasalubong si Dreyfus. Binanggit niya na ililigtas niya ang lahat ng kasalanan na nagawa niya sa pamamagitan ng pagpigil kay Hendrickson. Papatayin na ni Ban si Mel pero inatake ni Mel si Ban at sinabi niya kay Ban na hindi niya kayang iwan si Elizabeth at hindi niya basta-basta hahayaang patayin siya ni Ban. Sinubukan ni Hawk na kausapin si Ban pero binanggit ni Ban na kailangan niyang gamitin ang pagkakataong ito para muling makita si Elaine. Iginiit ni Hawk na kung nagsisinungaling sila ay mawawala ang kanyang pinakamatalik na kaibigan. Ipinaliwanag ni Ban na kung wala si Elaine parang nakatira siya sa impyerno at doon ay pumayag si Mel na pwede silang maglaban pagkatapos ng lahat ng ito. Pero sa ngayon kailangan nilang gampanan ang tungkulin nila bilang 7 deadly sins at pumayag si Ban at hiniling ni Mel kay Hawk na dalhin siya kung nasaan si Elizabeth. Pumunta si Ban para tumulong kay Hill Thunder at Diane sa pamamagitan ng paghagis ng Hyper Recovery Marble sa kanila. Nagpatuloy ang laban ni King at Helbram habang sinusubukan ni King na kumbansihin siyang tumigil. Binanggit ni Helbram kay King na patayin na lang siya at kung siya ang gagawa magiging maayos lang siya. Hinanap ni Gustav si Jericho at nakita niya ito at dinurog gamit ang bago niyang mga kamay. Sumigaw siya at nagmakaawa na may pumatay sa kanya at nagpatuloy ang laban ni Hendrickson at Dreyfus. Nahirapan siya dahil may regeneration power si Hendrickson at pareho silang nagbitaw ng fire magic pero nagbanggaan ito at sumabog. Tumakbo si Hawk papunta sa kanila habang nakasakay si Mel sa likod niya at hiniling niya kay Elizabeth na kumapit at nang malinaw na ang guho, pero sa halip na si Hendrickson nakita ni Dreyfus na nasaktan si Elizabeth at dali-dali siyang lumapit sa kanya pero lumitaw si Hendrickson at nagpatuloy sila sa pagsasagupa ng espada. Binasag ni Hendrickson ang espada ni Dreyfus at idineklara na tapos na ang laban at niligtas ni Hill Thunder si Gustav mula kay Jericho. Nagmakaawa si Jericho kay Diane na patayin siya at nagmakaawa rin si Helbram kay King na patayin siya. Tinawag ni King ang isang sunflower at ang sinag nito ang tuluyang sumisira kay Helbram. Sinabi ni Ban na papatayin niya si Jericho pero sa halip ay niligtas niya ito sa pamamagitan ng pagsira sa demonyong sumanib sa kanya. Nagtipon muli ang 7 deadly sins at nagpa siya na tulungan si Mel na iligtas si Elizabeth. Si Ban at King naman ang maiwan para linisin ang syudad mula sa ibang mga halimaw na demonyo. Dumating ang Don Roar at nagpa siya silang tumulong at tinunaw ni Hendrickson si Dreyfus at nagkalat siya kasabay ng pagdating ni Hawk at Mel. Kinuha ni Mote si Elizabeth at inilagay siya sa ibabaw ni Hawk at ipinapalayo silang dalawa. Nagsimula ang laban ni Mel at Hendrickson at dumating sina Diane at ang grupo sa tamang oras para tumulong kasama ang mga banal na kabalyero. Sabay-sabay na inatake ni Mel, King at Diane si Hendrickson pero patuloy siyang lumalaban. Itinapon ni Hendrickson si Ban sa isang pader na katabi nila at hinihila ni Ban ang sarili niya palabas at tinanong si Hendrickson kung saan niya nakuha iyon at ginawa niyang bumagsak ang pader sa loob at may isang demonyo. Binanggit ni Hendrickson na ang nilalang na iyon ang pinagmulan ng lahat. Nakatayo si Hendrickson sa harap ng bangkay ng demonyo at hindi makapaniwala ang 7 deadly sins. Sinabi ni Guthrie na nararamdaman niya ang parehong mahika na nanggagaling mula sa bangkay habang nararamdaman niya ito mula sa bagong henerasyon. Sinabi ni Hendrickson na natagpuan nila ang bangkay 20 taon na ang nakalipas at inatake ni Hendrickson ang sins gamit ang kapangyarihan ng Red Demon.
Natusok si Ban ng mga lilang tentacles nito at tumakbo siya papunta kay Hendrickson. Sinabi niya kay Hendrickson na pinatay niya ang Red Demon noon habang ibinagsak niya ito sa lupa. Gumamit si Ban ng kanyang nunchuck at sinira ang bangkay ng demonyo. Nagpa siya ang Sins na bumaba sa butas na ginawa ni Ban at iniwan si Dayan sa itaas para maging lookout. Sinundan nila ang bakas ng dugo na humantong kay Hendrickson at sa likod niya ay ang mga labi ng Grey Demon. Kumuha siya ng sample ng dugo mula sa bangkay at itinurok ito sa sarili niya at nag-transform siya sa isang dark gray na demonyo na may mga sungay at pakpak. Sa itaas nagsimulang magduda ang mga banal na kabalyero kung si Hendrickson ang nasa likod ng pag-atake sa lungsod, kung sila ang nag-frame sa Sins. Sinabi ni Hill Thunder na hindi na iyon mahalaga dahil ang Sins ang nagligtas sa kanila. Biglang may isang pagsabog na nagpadala kay Dayan palipad habang lumilitaw mula sa ibaba sina Hendrickson at ang Sins. Nagsimulang atakihin ni Hendrickson ang mga banal na kabalyero na sinubukan na lumaban pero madaling napatay. Tumalon ang Dawn Roar para tumulong kasama sina Hill Thunder, Gila at Hauser pero walang epekto ang mga atake nila kay Hendrickson. Nagising si Elizabeth at nagmakaawa sa lahat na tumakbo dahil napakalakas ni Hendrickson. Nagpatuloy silang lumaban pero pinatay sila ni Hendrickson at natira si Motes na nakatayo pero binabantayan niya si Elizabeth. Bumagsak siya at nagpadala si Hendrickson ng isang atake na tinawag na dead end, na pumapatay ng kahit anong tamaan nito at hinagis niya ito papunta kay Mel pero humaharang si Hawk. Sinakripisyo niya ang sarili para mailigtas ni Mel si Elizabeth at itinapon ni Elizabeth ang sarili niya sa ibabaw ni Hawk at nagsimulang humagulgol. Biglang lumitaw ang isang maliwanag na liwanag at nagsimulang gamutin ang lahat ng galing ito kay Elizabeth. Dahil nagising ang dugo ng Druid Priestess sa kanyang mga ugat at siya ay isang apostol ng mga Diyosa. Sa labas ng lungsod nanunood ang gumaling na si Veronica sa laban at tinanong ni Elizabeth si Hendrickson kung bakit niya ginagawa ito. Sinabi ni Hendrickson na ito ay paghihiganti dahil ikinulong nila ang lahi ng demonyo. Gumamit si Hendrickson ng Dark Nebula attack pero sinabi ni Elizabeth na hindi niya hahayaang saktan pa niya ang iba at naglabas siya ng sarili niyang bola ng liwanag. Winasak nito ang atake ni Hendrickson at pinagaling ang lahat sa paligid na sugatan si Hendrickson pero hindi sapat para pigilan siya. Naghanda muli ang Dawn Roar at ang mga banal na kabalyero para umatake na naman. Pinapasuko ni Hendrickson si Hill Thunder at sinubukan na atakihin siya pero hinarang siya ni Mel na sinuntok siya pabagsak sa lupa. Sinabi ni Mel na huwag kailanman sumuko dahil narito ang 7 Deadly Sins. Sabay-sabay na inatake ng 7 Deadly Sins si Hendrickson habang nanunood ang mga banal na kabalyero. Ipinapaalala ni Mel kay Guthor na i-beam ang mga utos sa isipan ng iba. Lumaban si Mel kay Hendrickson ng isa sa isa habang inaatake siya ng iba mula sa gilid at natamaan din si Mel ng mga atake. Tila handa siyang isakripisyo ang sarili basta't mapabagsak si Hendrickson. Gumamit si Mel ng revenge counter na naging supercharged matapos niyang maabsorb lahat ng kapangyarihan ng mga atake. Sa kasamaang palad sa paggamit ng atake na ito ay maaari siyang sumabog dahil hindi niya kayang kontrolin ang sobrang kapangyarihan. Sinubukan na lumipad palayo si Hendrickson pero ibinalot siya ni Grimoire sa isang globo at nabasag ni Hendrickson ang globo. Pero ibinigay ni Mel ang atake at doon ay nasira si Hendrickson at bumagsak si Mel sa lupa na malubhang sugatan, pero buhay pa rin at nilapitan siya ni Elizabeth at nagpalitan sila ng makahulugang tingin bago sila pinutol ng hari. Napaluhod ang mga banal na kabalyero at nagmakaawa sa hari na parusahan sila dahil hindi nila sinunod ang pakiusap niyang iwasan ang isang holy war. Hinatulan sila ng hari na ipagpatuloy ang pagiging banal na kabalyero upang maibalik ang kaharian at protektahan ang mga tao. Nagpasalamat ang hari sa 7 Deadly Sins sa pagprotekta sa kaharian sa kabila ng pagka-frame sa kanila at sa pag-aalaga sa kanyang anak. Pinuri rin ng hari ang kanyang anak dahil natagpuan niya ang 7 Deadly Sins at sa kanyang lakas. Nagsimulang umiyak si Elizabeth dahil hindi siya naging sapat na malakas para iligtas si Hawk. Sinabi ni Mel kay Elizabeth na alam ni Hawk na ginawa niya ang lahat ng makakaya niya at humingi ng tawad si Ban sa bangkay ni Hawk dahil naging masama siya. Tinanong ni Merlin si Guthor kung ano ang nangyari sa armor na ibinigay niya sa kanya. Ipinaliwanag ni Guthor na nasira ito at sinabi ni Merlin na bibigyan siya agad ng bagong set. Nangako si Mel kay Hawk ng mas maraming scrap kung babalik siya nag-disintegrate ang bangkay ni Hawk at lumitaw ang isang maliit na Hawk na buhay at doon ay nagdiwang ang lahat. Nagyakapan sina Mel at Elizabeth pero pinutol sila ni Veronica at tumakbo si Elizabeth sa kanyang nakatatandang kapatid. Niyakap siya at nagulat pero masaya si Elizabeth na buhay pa siya.
at tinanong ni Elizabeth kung pwede na silang umuwi at binanggit ni Mel na oo. Maya-maya iginiit ni Merlin kay Motes na hindi niya mahanap ang Coffin of Eternal Darkness. Sinabi niya na isang kakaibang nilalang na parang ibon ang nakita na lumilipad sa ibabaw ng lungsod matapos niyang talunin si Hendrickson papunta ito sa timog. Sinabi ni Merlin na mananatili siya para tumulong na hanapin ang kabaong at unti-unting muling itinayo ang kaharian ng Lions. Natagpuan ni Diane si King at ipinakita sa kanya na pansamantala siyang lumiit dahil sa isang potion na ginawa ni Merlin. Nakita ito ni King bilang pagkakataon na yayain siya sa festival pero sinabi niya kay Diane na yayain si Mel sa halip. Nagulat siya nang imbitahan siya ni Diane imbes na si Mel at nalungkot si Jericho dahil wala na siyang mahika, pero nagpapasalamat siya na hindi na siya isang halimaw at utang niya ang lahat kay Ban pero nalungkot siya nang maalala ito. Lumapit si Gila kay Jericho at sinabi ni Jericho na maswerte siya dahil napanatili niya ang kanyang mahika. Binanggit ni Gila na utang niya ito sa pag-ibig at kay Guthrie na kumaway mula sa loob ng bahay ni Gila at dumalaw si Hill Thunder kina Mel, Diane at Hawk sa Boar Hat. Iginiit niya na aalis siya sa kabisera dahil nakokonsensya siya sa mga nagawa niya. Habang sinumpa ay sinabi niya na maglakbay siya sa ibang mga rehiyon para tumulong sa mga nangangailangan. Sumabog ang mga paputok sa kalangitan habang sinasabi ni Elizabeth na natapos na ang kanyang paglalakbay sa paghahanap sa 7 deadly sins, habang nagsasalo-salo kasama ang hari at ang kanyang mga kapatid na laman ni Elizabeth na aalis na sina Mel at ang sins sa parehong araw. Ipinagbawal ng hari na makita niya si Mel kaya't hindi siya makakapagpaalam at nagkataon na dumating si Mel. Binanggit kay Elizabeth na mayroon pa silang isang scene na kailangang hanapin at hiniling ni Mel kay Elizabeth na sumama sa kanila. Pumayag siya, muling nagkita si Elizabeth at ang sins. Sinabi ni Ban kay Mel na aalis siya sa grupo para makita ang mundo pero babalik siya. Ipinaliwanag ni Mel kay Merlin na marami siyang tanong tungkol sa gabing iyon 10 taon na ang nakalipas. Binanggit ni Merlin na mahaba ang kwento at iginiit ni Mel na hindi na siya makapaghintay marinig ito. Sa nakaraan nakatayo si Mel sa ibabaw ni Liz habang namamatay siya, ipinangako niya na magkikita silang muli.